Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa'y unang magkita, panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula mangarap at tulad. Natatandaan mo pa ba sa punong mangga at ang inalay kong gumamela, magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita, sa paglipas ng panahon. Bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Pananabik, makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tula at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan nahanapin pa? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, ang mga puno't halaman. Bakit kailangan lumisan? Hello po sir. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako dahil nagkaroon po ako ng pangalawang pagkakataon para makabisita muli sa Home for the Elderly. Sa pagbisita po natin, mas lalo po akong naging malungkot, sapagkat sila ay nabandona ng kanilang mga mahal sa buhay. Masama po ang loob ko sa mga taong inabandona ang kanilang mga magulang. Kasi po para sa akin, sila po yung naglaan ng dugo at pawis para po mabuhay tayo sa mundo. Hindi ko po kayang basta-basta na lang iwan ang aking mga magulang. Ako po ay isang atleta. Malayo po ang aking probinsya. Sa tuwing ako po ay aalis para lumuwas sa Maynila upang mag-aral, mahirap na po para sa akin. Yun pa po kayang abandonahin ng aking mga magulang. Nakausap ko po si Nanay Carmen. 60 years old na po siya. Tinanong ko kung nasan na ang kanyang mga anak, pero hindi niya po sinabi. Masayahin po si Nanay. Kinantahan niya pa po ako. Siguro po, kaya hindi niya sinabi sa akin kung nasan yung kanyang mga anak, ay nasasaktan siya kapag naaalala niyang iniwan siya. Si Nanay Carmen po ay bulag. May katarata po siya sa right side ng kanyang mata at cancer naman po sa kaliwang mata. Doon po ako mas nalungkot kasi po nagkaroon po siya ng cancer sa kaliwang mata. Sinabi din po sa akin ni Nanay na ang kanyang ina ay nasa second floor daw po. Hindi naman po namin ito nakita kasi po hindi niya makikita kung sino po doon at saka wala po siyang binanggit na pangalan. Sa pagbisita po sa kanila, mas naging napamahal po ako sa aking mga magulang at hindi ko sila papabayaan at iiwan tulad ng ginawa sa kanila. Masaya at malungkot po. Masaya kasi nakasama po namin sila, napangiti, napatawa at nagkantahan pa po.
Malungkot po kasi inabandon na sila ng kanilang mga anak. Sana po ay tuloy-tuloy pa po ang ganitong gawain. Dahil po nakakatulong po tayo sa kanila upang maging masaya ulit. Thank you po, sir. Sabi ko po, sa naging experience ko dun sa may Hornet ay masaya, very enlightening. Kasi wala po talaga akong ganun na strong attachment sa parents, sa grandparents ko. We've never been that really close. Pero simula po nung pumunta ako dun sa Yornet, nung nakita ko yung nung mga inabando ng mga lola, nalungkot ako kasi I imagine myself if I were in their position, kung ako yung iniwan ng gano'n ng pamilya ko. Sobrang hirap, sobrang sakit. And especially, ang saya din sa feeling nung makita mo na napapangiti mo yung kahit hindi lahat, kahit yung iba. Pero alam mo naman deep inside, kahit may mga cranky old woman, kahit may mga bugnutin na ibang matatanda, alam mo naman na-appreciate nila deep inside kasi syempre bihira lang yung mga bumisita sa kanila. And most importantly, i-share ko lang yung dalawang lola na nakausap ko. Yung isa isa professor siya sa conservative music. Ang galing, grabe sir. Parang imagine ko, after everything she did, education, ganyan, inaral niya, mga taong na-touch niyang lives. Pero in the end, iiwanan lang siya ng pamilya niya. Parang ang harsh. She did everything for her family. Pero, yun din na-realize ko dapat kahit may pamilya ka na, you should always be there. Parang sa kanila pa rin yung priority mo. Parang, never ka dapat mawala ng oras sa kanila. Kasi baka in time, sila naman mawalan ng oras sa'yo at mawalan ka naman ng halaga sa kanila. So, ayun, ang ganda ng mga advice din na sinabi nila sa akin. Very, very, nakaka-inspire. Kasi nag-share din ako ng thoughts ko on how I was glad meeting them. Tapos, natuwa din ako kasi, ayun nga, nagpa-love advice kasi ako. Anyway, I told yung si Lolang isa. Nakalimutan ko na kung anong professor ng yung isa, si Lola Ligaya yung isa, tapos si Lola Grace yung isa. So si Lola Grace yun yung naging close ko. Tapos sabi ko sa kanya, Lola Grace, bisitahin na lang kita. Parang gusto kong balikan ka kasi sobrang saya niya. Kausap siya rin yung nagpiano. So ang ganda talaga. I was inspired by her pieces and her story. And sana kahit sa mga huling punto ng buhay niya, sana may matutunan, may ma-touch pa rin siyang life. Hindi pa huli ang lahat. So, gusto ko rin matuto sa kanya ng music lang. So, ayun. Babalikan ko siya. Yay. Thank you, sir. Yun na yung reaction ko. Ay sir, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil sa pagbibigay ng pagkakataon para makapag-community service sa isang home for the elderly. Nagpapasalamat din po ako sa aking section dahil matagumpay naming nagawa ang community service na ito sa home for the elderly. Unang beses ko pong makakapag-community service at makakapunta sa isang home for the elderly. Kaya ako po ay kinakabahan na natutuwa dahil ramdam kong magiging masaya ang aming gagawin. Sa pagpunta ko doon at pakikipag-usap sa mga nanay, ako po ay nalungkot sa kanyang kwento dahil siya ay dinala na lang sa home for the elderly. At bukod pa doon ay wala na siyang asawa at wala rin siyang anak. Kaya nakakalungkot siya, sir. And then may ibang nanay naman akong nakausap
At ako'y napabilib sa kanila dahil sila ay mga dating guro sa iba't ibang kilalang paaralan dito sa Maynila. Tuwing makikita ko mga nanay doon, sir, ako po ay nalulungkot dahil mag-isa na lang sila, dahil inabandona na sila ng kanilang mga anak at kaya ng sariling pamilya. Nung makita ko sila, inisip ko agad yung mama ko na nandoon kasama, pati yung tita ko na kasama rin po doon. At sabi ko sa kanila, hindi ko sila iiwan at mahal na mahal ko sila. Kaya sir, muli ako ay nagpapasalamat sa iyo dahil sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin. Una po sa lahat, gusto ko i-congratulate ang aking section kasi sa abot po ng aming makakaya, ginawa po namin ang lahat upang mapasaya ang ating mga lolas. Ito po ay ikatlong beses ko ng pagpunta sa Home for the Elders at masasabi ko po ay isa tong magandang experience sa buhay. Sa pagbisita at pakikipag-usap ko po sa mga lolas, nalaman ko po na ang iba po sa kanila ay inabandona ng kanilang pamilya o kaya naman po ay iniwan doon kasi walang mag-aalaga sa kanila. Karamihan po ng aking nakausap na lola ay puro masayahin. Parang wala pong dinadalang problema. Lagi po silang nakangiti at tumatawa pag nakikipag-usap. Wala po akong makitang magandang dahilan para iwan ng ating magulang. Sila po ang nag-aruga at nagpalaki sa atin. Nagpakapagod sa trabaho para lang may maibigay sa atin ang ating pangangailangan. Marami po akong nakitang nakingiti at tumatawa sa kanila. Pero po makikita mo sa kanilang mga mata na may kulang na saya. Meron po akong tinanong na lola at kinamusta ko po siya. At habang nakikipagkwentuhan po kay nanay, nakangiti at nakikipagtawanan siya sa akin. Pero pagbanggit ko ng kanyang pamilya ay naiyak na lang po siya. Tinanong ko kung bakit po siya umiyak. Sabi niya ay naalala at namimiss niya na ang kanyang pamilya. Sa simpleng sinabi niyang iyon, mararamdaman mo pong may kulang sa kanyang buhay. Sa aking pagbisita ko po sa Home for the Elderly, ay nahabag po ang aking damdamin. Naalala ko po ang aking mga magulang na nasa aming probinsya. Bihira ko lang po makita ang aking mga magulang at maswerte na po kung makasama ko sila ng 3 araw sa isang buwan. Pero po, kahit ganun, alam kong mahal na mahal po nila ako at ganun din ako sa kanila. At isa po sa magandang aral na natutunan ko ay pahalagahan po natin ang mahal natin sa buhay. Ibalik po natin ng triple ang nagawa nila sa atin dahil kung wala po sila, wala din po tayo ngayon. Yun lang po at maraming salamat. Hi sir, ito po yung reflection ko sa community service natin. My name is Henrik Miranda po. Ito na po sir. Labis po akong na-touch dahil malapit po ako sa aking mga lola. 2 po sila. Napaka-maalaga po ng mga lola. Napaka-alalahanin. Lagi akong tinatawagan. Lagi akong kinakamusta. Hindi ko po naabutan ng aking mga lolo. Kaya wala akong experience magka-lolo. Hindi ko lang po maisip na nagkakagano ng ating yung mga lola doon sa Home for the Aged. Napakalungkot mawalay sa sarili mong pamilya. Walang sino man ang makakapagpawi ng kalungkutan na nadadama nila. Ngunit ayon sa aking mga nakausap na lola, yung iba ay dahilan ng hindi na kayang alagaan at makakabuti na sila'y doon na lamang patirahin. Subalit, habang naintindihan ko ang kadahilanan iyon, sana na may kahit papaano ay nadadalaw sila ng kanilang mga kapamilya. Kahit once a year, twice a year. Pero hindi mo din masisisi ang iba dahil baka gipit lang talaga sila at may pangbiyaya ay wala sila. Dahil ang isa kong nakausap na si Nanay Roqueta, taga Visayas ang kanyang pamilya. Masayahin si Nanay Roqueta.
chill lang siya, matawa-tawa, at nakafocus siya sa presentation na ginawa ng mga classmates ko at ibang may moral theology. Tawag ko na yung ginawa niya. At si Ma'am Cora naman, sir, nakausap ko rin si Ma'am Cora. Yung parang, kala ko po siya yung parang doon siya nagtatrabaho, yung pala, andun din siya. Bilib po ako sa kanya, sapagkat mataas po ang tingin ko sa mga professor na katulad niya. Natapos po niya yung masteral degree niya, nag-doctorate siya, pero hindi niya kinapos. Kasi sabi niya, nag-master siya ng religious studies, pero konti na lang matatapos na dapat yung doctorate niya. Yun, naging theology professor siya. At ang pinaka regret ko lang na hindi ko natanong kay Nanay Cora, hindi ko natanong kung paano siya napunta doon, kung ilan yung mga anak niya, sa kadahilanan na starstruck ako sa kanya. Kasi professor siya nag-master at tapos nag-doctorate, tapos 15 years ata siyang nagturo sa Dominican College, sa UE, Dominican College and UE. Hindi ko na, pero siguro sana pag nakagraduate na, magkaroon ako ng panahon at makabalik at itanong ko sa kanya ang mga hindi ko nakayang itanong. Yun sir, that's all po. Thank you po sa isang sem sa inyo dahil naging isa kayong magaling na tagapagpayo. Marami akong natutunan sa subject nyong moral theology dahil bagay siya sa akin kasi 21 na ako compare sa iba kong mga kaklasmates doon, 17 pa lang ako, sila 16. Naintindihan ko lahat ng kwento niya sa classroom, sir. Saktong-sakto lang sa akin. Napakasaya niyo po magturo. Sulit po yung tuition fee na binayad ko. Yan po, sir. Kung masama na bumaksak, sir, okay lang. Kasi madami akong natutunan sa inyo, sir. Thank you po, sir. Saludo ko sa inyo, sir. Thank you. 3, 2, 1, rolling. Hi sir, so yun nga sir, yung experience ko po sa pagpunta ko sa Home for the Elderly is isa po sa mga bagay na hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Kasi po sir, ito po yung unang beses na nakapunta ako sa Home for the Elderly and ito po yung unang beses na nakawitness ako ng mga bagay na akala ko hindi talaga nag-exist. Na akala ko imposibleng mangyari. Pero yun nga po sir, mali po pala ako. Talagang may mga anak na pagkatapos silang alagaan, lakihin, alugayin ng kanilang mga magulang, dito lang pala nila naisip po dahil mga magulang nila sa isang institusyon na may kakayahang ibigay ang kalinga na hanap ng kanilang mga magulang na dapat in the first place, sila po ang nagpupuno ng mga ito. Pero gayon pa man sir, alam ko na may mga mabibigat at iba't ibang dahilan ang mga anak nila kung bakit sila inilalagay sa isang institusyon na katulad ng St. Therese Journey at Home for the Elderly. At nare-respeto ko po yun, sir. Tulad nga po ni Nanay Luisa, 81 years old na po siya, at according po sa kanya, 3 years na daw po siya doon sa Home for the Elderly. At tinanong ko po siya tungkol sa anak niya at sinagot niya naman po ito ng bukal sa puso niya. Meron po nag-iisang unika iya si Nanay Luisa. Businesswoman po yung anak niya. Napagtapos niya po ang kanyang anak sa kursong marketing. Bagay na hindi nagawa ni nanay nung nag-aaral pa lang po siya. May sariling pamilya na po ang kanyang anak at nagtatrabaho po ito sa isang company. Mataas na po yung posisyon ng anak niya kaya kinakailangan na po talaga ng matinding focus sa trabaho. At dahil po dito, hindi na po natututukan ng nag-iisa niyang anak itong si Nanay Luisa. Nung una daw po, ang ginawa na lang po nila is nag-hire ng yaya yung anak niya para po may makasama at may gagabay kahit papano kay Nanay Luisa. Pero makalipas na po ang mga ilang buwan dahil nga po matanda na si nanay at may mga bagay talaga na
hindi napagkakaunawaan at paminsan-minsan ay ayaw at gusto niyang mangyari, hindi po ito nasusuplayan ng taong nagbabantay sa kanya. Kaya sa result po, inis, galit, at for worse daw po sir, napapabayaan na daw po talaga si nanay mag-isa. Kaya po ngayon, si Nanay Luisa, meron po siyang na-injured na leg sa bandang kaliwa po gawa ng siya'y madulas po noong nakaraang buwan. So hanggang ngayon sir, bakas pa rin po yung sakit na dulot ng injury yon. Kaya ngayon po naka-wheelchair na lang po si Nanay Luisa. So yun po sir. Ngayon daw sir, pinipilit ni nanay na magpakatatag kahit na sa loob ng 3 taon, halos ilang beses lang daw po kung bisitahin siya ng kanyang anak. Meron pa nga daw pong pagkakataon na sa loob ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, kahit alino daw po ng kanyang anak, hindi niya daw po nasilayan. Bagay na nagpadurog talaga sa puso ko sir nung narinig ko yun. Kasi sir, ramdam na ramdam ko po yung lungkot sa mga mata ni nanay at yung panlulumo sir at yung paghahanap niya sa kanyang anak. Ang hirap sa pakiramdam sir kasi kahit bigyan namin sila ng konting oras, ng kasiyahan, ngiti, galak, sa pamamagitan nga po ng pagdalaw at paggawa ng mga gantong programa sa kanila sa loob ng isang araw, andun pa din sir. Hindi nawawala yung lungkot, bagkus naiibsan lamang ng kahit papano, ng kahit kakaunti sa mga gantong bagay na ginagawa namin mga estudyante. Maganda at nagpapasalamat ako sa school ko kasi talagang gumagawa sila ng mga bagay na magpapamulat sa mga mata ng mga kabataan tulad ko. Sa loob nga po ng maikling oras, sobrang dami kong na-realize sa sarili ko na masasabi ko talagang nakatulong sa akin in the near future. Ito yung palaging sinasabi sa akin ng nanay ko, ng mga magulang ko, na yung turo nila at turo ng Diyos, na kapag tumanda ang mga magulang nyo, huwag nyo silang pababayaan, bagkus mas mahalin nyo palalo at ibigay ang the best para sa kanila. Habang kinakausap ko po si Nanay Luisa, naisip ko agad yung mga magulang ko. Sabi ko sa sarili ko, ito ba yung gusto kong maramdaman nila ng mga magulang ko pagdating ng panahon? Ito ba yung gusto kong isukli sa lahat ng sakripisyo at pagpamahal na ibinigay nila para sa aming mga anak nila? Ito ba yung gusto kong ibigay na kapalit sa pagpapalaki nila sa akin ng maayos at pagbibigay ng magandang buhay nung panahon na malakas pa sila? At ngayong mahina na sila at darating ang panahon na magiging mahina na sila, akin na silang pababayaan? Hindi, ayoko, masakit. Dahil naramdaman at nakita ko ang lahat ng yun sa mga mata ni Nanay Luisa. Alam mo sir, ang sarap sa pakiramdam na ngayon pa lang, habang 19 years old pa lang ako, nakita ko na agad yung kahalagahan ng kalinga ko sa magulang ko. Na pagdating ng panahon, masasabi ko sa sarili ko na hindi ang ibang tao ang mag-aaruga sa mga magulang ko. Hindi ang ibang tao ang magpapangiti sa mga magulang ko. Hindi ang ibang tao ang mag-aalaga sa magulang ko, kundi ako, ang mga anak nila, at ang magiging pamilya ko ang dahilan sa saya, galak at ngiti sa mga labi ng mga magulang ko, at hindi ang ibang tao. Kailangan naming matutunan ang tunay na kahalagahan ng pagmamahal sa magulang. Alagaan, pangitiin, mahalin, katulad ng ipiniramdam nila sa atin nung tayo'y bata pa lamang. So, yun lang po sir. Maraming salamat po dahil nagsilbi din po kayong pangalawang magulang sa aming mga estudyante. So, yun lang po sir. Thank you and God bless po.